At ayan mga ka-crypto, sabi po sa ating balita dito ay can the US government freeze XRP held in cold wallets? Jake Claver answers. Ayan, pag-usapan po natin ang isang napakainit na tanong na madalas itanong ng mga crypto investors sa iba't ibang mga online forums. Habang dumarami po ang mga taong mas pinipiling i-store o itago ang kanilang mga digital assets sa pamamagitan ng self-custody o cold wallets para po sa maximum security. Lumalaki rin ang mga agam-agam tungkol sa kapangyarihan ng gobyerno. Ang tanong ng nakakarami, kaya ba talagang i-freeze ng US government ang XRP na nakalagay sa iyong sariling cold wallet? Para sagutin ito, atin pong pag-uusapan ang pananaw at paliwanag mula po sa kilalang Web3 expert dito na si Jake Claver. Yan, Web3 expert Jake Claver. Sapagkat kanyang tinalakay ang malaking pagkakaiba po sa pagitan ng pag-identify o pag-trace sa wallet ownership at ang aktual na pagkuha o pag-freeze ng mga assets na nasa loob nito. Sa mundong ito kung saan ang privacy at security ang ating pangunahing panlaban, napakahalagang maintindihan kung ano ba talaga ang kaya at hindi kayang gawin ng mga otoridad. Kaya naman sa puntong ito, atin pong susuriin kung ano ang ibig sabihin ng blockchain transparency at kung ligtas ba talaga ang inyong mga pinaghirapang investments laban sa labas na impluensya. Ang ating pinakaunang tanong dito ay pwede bang i-trace ng authorities ang iyong cold wallets? Ayan, isa sa mga pangunahing puntong tinalakay po ni Jake Claver ay ang tungkol sa transparency ng technology ng blockchain. Ayon po sa kanya, ang bawat transaction na nagaganap ay pampubliko o publicly visible. Ibig sabihin sa ilalim po ng ilang partikular na circumstansya or circumstances, ang mga investigador o otoridad ay may kapasidad na i-trace o isubaybay ang isang blockchain address patungo sa isang partikular na individual. Kapag ang mga pondo mula sa isang address ay na-link na sa isang tao dahil po sa sapat na ebidensya o kaukulang transaction, madali na para sa kanila na i-monitor ang aktibidad na konektado sa wallet na iyon. Ngayon, ito po ang aking opinion dyan. Ang visibility na ito ay hindi dapat ikabahala ng mga sumusunod sa tamang batas. Ang katotohanang nakikita ang galaw sa blockchain ay bahagi po ng disenyo nito bilang isang decentralized ledger. Hindi para ispayan ka, kundi para masigurong malinis ang sistema. Marami po ang nagkakamali sa pag-akala na kapag nakita ang address mo ay kontrolado na rin nila ang laman nito. Ayon po kay Claver dito, ang public tracking ay para lamang sa pag-verify ng data at hindi nangangahulugang hawak na nila ang iyong mga susi. Kaya para sa akin, ang transparency na ito ay proteksyon din ng buong network laban sa mga illegal na transaction. Kaya kung wala ka namang tinatago o ginagawang masama, ang pagka-trace ng iyong address ay walang epekto sa iyong personal na pagmamay-ari. Pag-usapan naman natin dito ang katanungan na visibility ba ito o tunay na control sa asset? Dito na po pumapasok ang pinakamahalagang bahagi ng usapan. Nilinaw po ni Claver na ang pagiging visible ng blockchain transactions ay hindi dapat ikalito sa kakayahan ng sinuman na i-seize o i-freeze ang mismong XRP sa iyong self-custodied wallet. Ipinaliwanag niya na bagamat ang XRP ledger ay may mga built-in mechanisms kung saan ang mga participants ay maaaring mag-reject ng transaction mula sa mga blacklisted parties, ang mga feature na ito ay hindi nagbibigay ng kapangyarihan sa sino man para basta-basta na lang kumuha ng XRP
mula sa wallet ng ibang tao nang walang pahintulot o private keys. Ngayon, ito po ang aking opinion dito. Napakalinaw po ang puntong ito ni Clover. Ang tinatawag po nating self-custody ay nangangahulugang ikaw ang may-ari at nag-iisa kang may hawak ng iyong kapalaran sa pamamagitan ng private keys. Ang tanging paraan para makuha o ma-freeze ang assets ay kung makuha po nila ang iyong private keys o kung ikaw mismo ang magbigay ng access sa kanila. Ayon po sa kanyang pagsusuri, ang mga built-in network features ay para sa compliance at hindi para sa arbitraryong pagnanakaw o pag-freeze ng retail assets. Kaya kung ikaw ay gumagamit ng cold wallet at itinatago mo ng maayos ang iyong seed phrase o private keys, ligtas ang iyong XRP mula sa anumang direktang pakikialam ng gobyerno. Ngayon, may epekto ba ang klase ng custody sa iyong security? Bukod po sa self-custody ay tinalakay din ni Clover ang iba't ibang uri ng custody models at kung paano ito nakaapekto sa pangkalahatang security ng mga digital assets. Inihalimbawa po niya ang multi-signature custody model ng Anchorage na gumagamit po ng algorithmically generated keys at segregated accounts kung saan kinakailangan ang pagsang-ayon ng maraming partido bago po mailipat ang mga pondo. Nabanggit din niya ang mga tangent cards na may NFC-based design, pati na rin ang traditional na hardware wallets gaya po ng Ledger na may kanya-kanyang katangian sa seguridad. Idinagdag pa niya na ang mga custody providers na nakabase po sa United States ay maaaring mas madaling maapektuhan ng mga legal actions kumpara sa mga nasa ibang bansa. Ngayon, ang opinion ko po dito ay napakahalagang pumili po ng tamang tool na babagay sa iyong pangangailangan bilang investor. Kung ikaw ay typical na investor na nais ng buong kontrol, ang traditional na hardware wallet ang pinakamainam dahil hawak mo ang bawat desisyon. Pero para sa mga institution o sa mga may mas malaking capital, ang multi-sig o institutional custody ang nagbibigay ng peace of mind dahil walang iisang tao ang pwedeng magdesisyon na galawin ang pondo ng mag-isa. Ipinapakita lamang nito na ang seguridad ay nakasalalay sa kung paano mo isinasaayos ang paghawak ng iyong mga assets at kung aling platform o wallet ang iyong pinagkakatiwalaan ngayong taong 2026. Ngayon ay may kailangan bang ikatakot ang mga law-abiding holders? Yan. Iginit po ni Clover na ang karaniwang mga XRP holders ay walang dapat ipag-alala kung sila ay sumusunod sa batas, nagbabayad ng tamang buwis at hindi sangkot sa anumang uri ng fraudulent activities. Para naman sa mga individual na may mas mataas na antas ng pag-aalala o nais ng labis na proteksyon, nagbigay po siya ng mga opsyon tulad ng paggamit ng institutional multi-signature arrangements o kaya ay mga trust structures na may signatories sa mga jurisdiction sa labas ng US authority gaya po ng Cook Island. Ayan. Cook Islands. Gayunpaman ay nilinaw niya na ang mga hakbang na ito ay kadalasang hindi na kailangan ng isang average investor. Para sa akin ay napaka-grounded at makatotohanan ang payong ito. Sa totoo lang, ang pinakamalaking kalaban ng isang crypto investor ay hindi ang gobyerno, kundi ang kawalan po ng sariling disiplina sa pag-iingat ng kanilang mga impormasyon at cold storage devices. Kung ikaw po ay nagpapatakbo ng iyong crypto journey ng maayos, nagbabayad ng tamang buwis at umiwas sa mga kaduda-dudang project, ang issue tungkol sa pag-freeze ng cold wallet ay mananatiling kwento lamang sa internet. Kaya ang mensahe po rito ay simple.
Ang technology ay ginawa para bigyan ka ng kalayaan at ang kalayaang iyon ay nananatili sa iyong mga kamay hanggat marunong kang maging responsable sa iyong mga assets. At ayan, sa kabuuan, ang usapin po tungkol sa kung kaya bang i-freeze ng US government ang XRP sa mga cold wallets ay may malinaw na kasagutan. Ang visibility ay hindi nangangahulugang control. Hanggat ikaw ang nag-iingat ng iyong mga private keys sa pamamagitan ng tamang self-custody practices, ang iyong mga assets ay nananatiling ligtas at nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ang mga komento at paliwanag na ibinahagi ay nagpapaalala po sa atin na ang pag-unawa sa technology at ang pagsunod sa batas ang pinakamahusay na panangga laban sa anumang pangamba. Kaya manatiling edukado, maging maingat sa iyong mga digital assets at patuloy po nating palaguin ang ating kaalaman sa mundong ito ng cryptocurrency. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.